Akalain nyo, ang laki ng travel expenses ng Congress, more than 1 billion, samantalang ang hiningi ng VP para sa seguridad at kabutihan ng bayan, lalong-lalo na sa mga bata ay million lang, di ba? Ano ba naman ang million kumpara sa billion, lalo na kung para sa ikabubuti ng mamamayan. Pero ang problema, madam, is ito. Yung mga Pilipino na nasa Pilipinas, marami sa atin ay nakatutok sa biased media na tinatawag natin noon, 'di ba? Naalala ko marami nang ayaw manood ng ABS-CBN, GMA at TV5 kasi nga yun, bias yung binabalita nila. Ngayon, hindi naman po sila tumitigil. Yung binabalita nila, yun lang yung naaayon sa gusto nila at yun yung pumapasok sa puso't isipan ng mga kababayan natin. Samantalang, isang media lang ang nagbabalita ng totoo at nagbibigay ng tamang impormasyon. And yan po ang SMNI News na ngayon ay pilit na pinapasara at pinapatikom ang bibig kasi ayaw ng iilang mga politiko na magbalita pa ang SMNI ng katotohanan. That's why, bilang isang concerned Filipino citizen, concerned lang naman ako. Kasi syempre, andito ako sa Taiwan, di ba? Concerned ako sa kapakanan ng mga kababayan natin na nasa Pilipinas. Importante na meron kayong option sa mga balita sa atin para kayo na ang magdesisyon kung alin ba ang nagsasabi ng totoo. At sa nakikita ko po, honestly, ang SMNI ang nagbibigay ng buong balita. Hindi po tagpi-tagpi para maiayon sa gusto nilang balita. Tulad ng ginagawa ng ibang mga media outlets. Pero kung gusto niyo po ng buo, dito na kayo sa SMNI. That's why you guys should, Filipinos are so lucky kasi meron pang SMNI News na may malasakit talaga sa katotohanan. So, I hope you guys would support SMNI. At sabihan nyo, you tell the world, you tell the President of the Philippines na tulungan ng SMNI, wag ipasara. Lalong-lalo na po ang napaka-importante nilang segment po, ang laban para sa bayan. Kasi dun po minumulat ang mga mamamayan natin kung saan ba talaga nagre-recruit itong mga NPA. At ang biktima, lagi ay ang mga kabataan.